the outer darkness in dispensational viewpoint. Sapagkat ito po ay naiiba ang tunay na meaning, mga kapatid, ng mga words and clause, sentences, mga kapatid, sa atin pong Biblia kapag ka po hindi po dispensational yung approach dito po, mga kapatid. Okay? So, ang ating pinaka-text tonight ay makikita natin dito sa Matthew chapter 8 verse 12. The Bible says, "But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." So, dito po natin makikita ang banggit ng salitang outer darkness. Pero ang pinaka-context po nito, mga kapatid, mas magandang ating makita na yung children of the kingdom. Sino po ba ang children of the kingdom? Pareho po ba ang children of God at saka ang children of the kingdom? Pag di po natin nakita ang pagkakaiba ng kingdom of God and kingdom of heaven, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng maling interpretation sa bagay pong ito. Okay? So nakasalalay sa konteksto nito yung pag-unawa o pang-unawa natin sa topic natin tonight, which is yung pong outer darkness. Okay. The objective of this lesson is to correct the erroneous teaching that a saved individual could also be cursed simultaneously. So ito po yung ating direct quotation na galing po doon sa website. Ano po? Please notice the phrase, "cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." Makikita natin yan sa Matthew 22 verse 13. Sabi po ng author, this is where saved people who do not give God a prophet are cast. Okay, so ligtas daw saved people ay itatapon dyan sa outer darkness, mga kapatid. Ito pa ang kanilang sinabi. Notice that he was in heaven but did not have a wedding garment. Yan, makikita po natin yan sa kanilang pagpapaliwanag dito po sa mga parables ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa Matthew chapter 22, verse 12. Now, look at Revelation 19:7-8, which says, "Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints." Ang Revelation 19:7-8 ay walang kinalaman sa body of Christ. Tandaan po natin, sa Biblia po ay may mga ligtas na individual Gentiles na nabuhay before the cross and after the rapture. Meron din pong nabuhay before the cross and after the rapture na mga Jews. Mga kapatid, sa future ay meron pong tatlong destination ang lahat ng ligtas. Hindi po lahat ng ligtas sa future ay pupunta sa langit. Okay? Meron pong tinatawag na New Jerusalem, New Earth, and New Heaven, mga kapatid. At lahat po ng lugar na yon ay malalagyan ng mga maninirahan sa eternity future. At hindi po lahat ng ligtas ay pupunta po sa langit. Let us continue. The bottom line is that God will curse all save who refuse to obey His command to do the Great Commission. Such people will not receive the rewards which they expect and will have over 1,000 years of tears. Napakahabang panahon na umiiyak sila, mga kapatid. Okay? This study aims to clarify that the term outer darkness, as referenced in the Bible, pertains directly to hell and cannot be interpreted as a punishment for unfruitful Christians. Yan po yung pinaka-objective or goal natin tonight, mga kapatid. Jesus uses the term outer darkness in the parable to describe
a condition of great sorrow, loss, and woe. The outer darkness of Jesus' parable is called blackness of darkness in Jude 1:13 and mist of darkness in 2 Peter 2:17, which has direct reference in hell. Yan, mga kapatid. So, dapat ito po ay maging malinaw po sa lahat. Basahin po natin ang sinasabi sa Jude chapter 1 verse 13. Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. So, tandaan po natin, ang outer darkness po ay connected po, mga kapatid, sa mga unbeliever na dinala po sa hell, mga kapatid, o dadalhin po sa hell, mga kapatid. Mamaya po ay titignan po natin ang mga talata na ginagamit ng mga nagtuturo po nito na ang Kristiyano ay pwedeng pumunta sa outer darkness at pakikita ko sa inyo kung saan sila po nagkamali, mga kapatid. 2 Peter 2:17, these are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. So, tandaan po natin na naman, ito po ay mga hindi ligtas, mga kapatid. So, aralin po natin kung ano ibig sabihin po ng outer darkness. Sa Matthew chapter 8 verse 12, the Bible says, but the children of the kingdom shall be cast into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Mga kapatid, ito ho ang pagkakasablay ng katuroang ito. Ini-interpret nila na ang children of the kingdom ay same as children of God. Okay? So, ang alam nila, pagka nabasa na yung children of the kingdom, iniisip po nila na sila po ay saved, mga kapatid, mga ligtas. At dahil nga po sa hindi pagkaunawa sa pagkakaiba ng Hudyo, ng Hintil, at ng Body of Christ or ng Church of God, na makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32, ay napaghalo-halo po nila yung mga promises na nauukol sa mga Kristiyano at saka yung mga promises na nauukol sa mga Hudyo, mga kapatid. Okay? So, ito ho ang pinakarason kung bakit naniniwala sila na yung mga anak daw ng Diyos o yung mga ligtas ay pupunta pa rin sa outer darkness at mararanasan po nila ang weeping and gnashing of teeth because of this verse. Next. Matthew chapter 22 verse 13. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So makikita po natin dito, mga kapatid, yung king ng kingdom, ang siyang mismong nag-utos na talian o igapos, mga kapatid, yung servants. At itong servants na ito ay ini-interpret din po nila na mga ligtas, mga kapatid. Okay? So, ano pa ang sinasabi po ng Matthew chapter 25 verse 30? And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Napapansin po nyo, lahat po ng banggit ng outer darkness ay kaakibat nito ang weeping and gnashing of teeth. Now, pag hindi po natin naintindihan at hindi natin napatunayan na itong children of the kingdom dito, ito pong servants, ito pong unprofitable servants dito ay mga tunay na hindi ligtas, mga kapatid, ay talagang baka malito rin tayo at yakapin din natin ang doktrinang ito. Pero patutunayan po natin na itong children of the kingdom dito na itinapon po sa outer darkness ay talagang hindi po ligtas. Okay? Jesus uses the term outer darkness in the parable to describe a condition of great sorrow, loss, and woe, mga kapatid. The outer darkness of Jesus' parable is called, okay,
blackness of darkness in Jude 1:13 and mist of darkness, which is na-discuss ko na po kanina. Yan, nabasa na rin po natin ito kanina. Dumiretso na po tayo mga kapatid. Parable. What is a parable? Okay? Lahat po ito ay parable. Nung nabanggit yung outer darkness na yon ay parabola po yun mga kapatid. Pero, hindi ibig sabihin na yun ay parabola o parable ay hindi po ito nangangahulugang hindi po totoong mangyayari o nangyari. Okay? Now, look at this. Parable. A parable of Jesus were narratives designed to accompany and illustrate a specific truth. Tandaan po natin, truth, specific truth. These parables functioned as educational tools and can be regarded as extended analogies or divinely inspired comparisons. A common description of a parable is that it is an earthly story with a heavenly meaning. Before Jesus can explain the what of the parables in Matthew chapter 13 verse 10, our Lord has to explain the why to His disciples. The Bible clearly teaches that Jesus' parables served two purposes. Ang parables po pala ay mayroong dalawang dahilan o reason. Number one, to reveal truth to believers and to conceal or itago yung truth from unbelievers or non-believers mga kapatid. So, kung ikaw ay believer ni Jesus Christ during Christ's earthly ministry, ang parable ay para maunawaan mo. Okay? Ang mga hiwaga sa ilalim ng kwento ni Jesus Christ. Pero kung ikaw naman ay unbeliever, lalong hindi mo maiintindihan kung ano ang kapakahulugan ng mga bagay na espiritual na iyon. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang lamang ito mga kapatid doon sa mga taong nananampalataya. Doon sa panahon na si Jesus Christ ay hindi pa po namamatay. Okay? So dapat po iyan ay maging malinaw. Basahin po natin kung anong purpose ng parable. Matthew chapter 13 verses 10 to 13. The Bible says, "And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?" Verse 11. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So malinaw po agad mga kapatid na ang parable ay para po maunawaan po ng mga believer at ang mga unbeliever ay hindi lalong maunawaan. Verse 12, For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away, even that he hath. So tumutukoy po sa believer and saka sa unbeliever. Yung pong believer ay meron na. Yung unbeliever ay meron na pero kukunin pa mula sa kanila ang narinig po nila. Verse 13, Therefore, speak I to them in parables. Sino yung them? Yung mga unbeliever. Because they seeing see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Okay? So, maliwanag mga kapatid, yan ang purpose po ng parable during Christ earthly ministry. Bigyan po natin ng diin ito pong salitang darkness. Ano ang darkness sa Bible? A place of judgment, absence of God's cheering presence. God is called light in 1 John 1:5, and He withdraws His blessings, or His blessing. Only darkness is left. Throughout the scriptures, light symbolizes God's purity, holiness, and glory. Darkness is used as a symbol of moral depravity. Yan po ang mga verses mga kapatid. Kung kayo po ay nagsusulat, mga kapatid, pakisulat na lang po muna or pakibalikan na lang po mga kapatid upang inyong mabasa
Okay, o screenshot po ninyo upang mabasa po ninyo sa inyong mga sariling Biblia sapagkat hindi ko na po naisulat yung mga talatang ito. Darkness can also refer to trouble and affliction. Ayan po ang mga verses. And to death and nothingness. Ngayon, itong description ng darkness na ito ay pinaniniwalaan ng iba na mararanasan po ng isang hindi faithful servant ng Panginoon. The outer darkness of judgment is accompanied by weeping and gnashing of teeth. Matthew chapter 13 verse 42, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Matthew chapter 13 verse 50, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. So, ang liwanag po, impyerno ito. At kung ito'y impyerno, mga kapatid, pinaniniwalaan ng iba na pupunta o makatitikim ng impyerno ang ligtas. So, titignan po natin mga kapatid. Ha? Ako po mga kapatid ay nais na nawa sa pamamagitan ng mga talatang ito ay makita po natin yung consistency mga kapatid ng doktrina. Ano po? Upang hindi tayo maligaw. Matthew chapter 24 verse 51. The Bible says, and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Lahat po yan tumutukoy sa unbeliever. Wala po ni isang believer dyan. Kaya nga po sabi ko kanina, mga kapatid, na interpret po nila na yung children of the kingdom ay yun po yung mga children of God o same daw po yun ng mga ligtas o children of God. So titignan po natin mamaya ang context, okay? Luke 13:28. There shall be weeping and gnashing of teeth. Look at this. When ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. Ang kausap dito ng ating Panginoong Yesus ay ang mga Hudyo. At sinasabi po niya na makikita nila si Abraham, si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta na nandoon sa kingdom of God. Ang kingdom of God dito mga kapatid ay naka-reference po sa millennial kingdom. Okay? Yung physical kingdom of God. At ang sabi rito, and you yourself thrust out. So tinutukoy yung pong children of the kingdom ay po pwede pong itapon mga kapatid. Now, pag itinapon po ba sila, nangangahulugan po bang sila'y ligtas o hindi ligtas? Ang pinakatamang sagot ay hindi po sila ligtas kung bakit sila po ay itatapon mga kapatid. The weeping describes an inner pain of the heart, mind, and soul. The gnashing of teeth describes an outward pain of the body. Taken together, the weeping and gnashing of teeth says hell is a place of indescribable spiritual agony and unending physical pain. Let's continue. The outer darkness is a place of anguish, heartache, grief, and unspeakable suffering. Such will be the lot of all who reject Christ. Christ is the light of the world. Amen. When one rejects the light, listen to this, he will be cast into eternal darkness. Therefore, mga kapatid, ang outer darkness ay para sa mga unbeliever. At wala pong believer na pupunta dyan. Yan po ay kathang-isip at private interpretation kapag ka po, mga kapatid, pinaliwanag na ang outer darkness ay para po sa mga unfaithful Christians. Now, ipaliwanag na po natin, ano ho ba ang pagkakaiba ng children of the kingdom at saka po ang children of God? Pareho po ba ito? Ang children of the kingdom po ba automatically tumutukoy sa children of God or sa mga ligtas, mga kapatid? Unang-una, ito po ay nabanggit before the cross. Tandaan po natin, tayo po ay nasa ilalim ng dispensation of grace.
Ang dispensation of grace ay nag-start sa cross hanggang po sa rapture, mga kapatid. Okay? At tatandaan po natin, ito pong mga parabolang ito, yung outer darkness na banggit at gnashing, weeping and gnashing of teeth ay nabanggit before the cross, mga kapatid. Ang problema kapag ka po hindi right divider ang nagbabasa ng Bible, aakalain po niya na lahat ng nakasulat sa Bible, iisa lamang daw po ang Hudyo, ang Hintil, at ang Church of God. Iisa lamang daw po ang children of the kingdom at ang children of God. Hindi po, mga kapatid. Hindi po. Ang Diyos po ay right divider. Okay? Pinaghiwalay ng Diyos ang darkness and light. At napakarami pang paghihiwalay ang ginawa ng Diyos at kinakailangan ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao at ang pinaghiwalay ng Diyos ay huwag naman pong pagsamahin ng tao. Okay? Now, look at this. Tignan po natin muli. I think nabasa na natin ito kanina, pero babasahin po natin muli. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Matthew chapter 8 verse 11. Si Jesus Christ po nagsasalita, "And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit with Abraham, and Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven." Now, ituloy natin ang verse. Tandaan niyo po ha? Kung sino ang children of the kingdom. But, sabi ng Bible, "But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." So, tandaan po natin, ang konteksto, mga kapatid, ng Matthew chapter 8 ay tumutukoy sa king and sa kingdom. Sino po ang pinangakuan ng kingdom, mga kapatid? Nasa ilalim po ng Davidic kingdom o the Davidic covenant at saka ng Abrahamic covenant, mga kapatid, ang pagkakaroon ng isang kaharian sa mga Hudyo. At itong children of the kingdom, ay talaga namang ang mga Hudyo po ang tinutukoy na children of the kingdom. At hindi nangangahulugan na kapag children of the kingdom sila, mga kapatid, o ibig sabihin ng children of the kingdom, hindi nangangahulugan sila ay Hudyo, ay ligtas sila. Okay? So, tingnan po natin. Anong sabi ng Romans 9:7? "Neither, because they are the seed of Abraham." Tingnan nyo, negative yan ha. Because they are the seed of Abraham. Sino ho ba ang seed of Abraham? According to the flesh. Di ba ho mga Hudyo, mga Israelite? Are they all children? But in Isaac shall thy seed be called. Verse 8, "That is, they which are the children of the flesh." So nililinaw na Apostol Pablo na ang children of the kingdom, ito po yung children of the flesh. These are not, look at this, ang linaw, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. So gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid, na hindi po, pag nabanggit ang children of the kingdom, sila po ang children of Abraham, o sila po yung nasa lineage ni Abraham, sila po ang mga circumcised people, sila po, mga kapatid, ay mga Hudyo, mga kapatid. At ang linaw na sinabi ng Apostol Pablo, these are not the children of God. Okay? So, kapag ka po iniisip natin na pag sinabi ng King James Bible na children of the kingdom, ay same po siya ng children of God, nako, nanganganib po ang ating understanding at magkakamali tayo, magtuturo tayo ng mali. Anong sabi ng Galatians 3:26? "For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus." Ang children of God, mga kapatid, ay ang mga nanampalataya sa tapos at sapat na ginawa ni Jesus Christ sa gospel of the grace of God in this dispensation of grace. Hudyo ka man o hintil, ngunit naunawaan mo ang kasapatan ng ginawa ni Kristo at wala kang ibang pinagtiwalaan at sinampalatayan sa ikaliligtas sa iyong kaluluwa, kundi si Kristo at ang kasapatan ng kanyang ginawa. Ikaw ay anak ng Diyos.
Okay? So, hindi po pareho ang children of the kingdom at ang children of God. Mark chapter 7 verse 27, atin pang lalong linawin sa pamamagitan ng mga talata pong ito. The Bible says, "But Jesus said unto her, Let the children first be filled." Sinong tinutukoy ni Jesus Christ? Sinong tinutukoy kaya niya, mga kapatid? Na yung children first be filled. Tandaan niyo po ito. Ito po yung babaeng hintil na nagmamakaawa kay Jesus Christ na siya'y pagalingin. Okay? At sabi niya, "But Jesus said unto her, Let the children first be filled. For it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs." Alam niyo po, mga kapatid, aso lang po ang mga hintil noon. May supremacy po ang mga Hudyo. Listen, before the cross, before the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, dogs lang po ang mga hintil. Meron pa pong middle wall of partition between the Jew and the Gentiles before the cross. Naganap lamang po ang paghahati o pagkawasak ng middle wall of partition according to sa Ephesians chapter 2, mga kapatid, nangyari lamang po ang pagkawasak ng middle wall of partition ng Jew and Gentiles doon sa cross. Ibig sabihin, hindi pa po nagaganap ang pagkaalis o pagkatanggal ng middle wall of partition, yung harang na humaharang, mga kapatid, sa Hudyo at saka sa hintil. Sa cross lamang nangyari. Kaya yung children dito ay mga Hudyo at yung dogs dito ay mga hintil. Dapat po nating ma-establish yan upang hindi po tayo magkamali ng interpretasyon. Acts chapter 3 verse 25. Ang kausap po ni Peter ay walang iba kundi po ang mga Hudyo na naman. Sabi po niya, "Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers." Sino po ito? Mga patriarchs, mga Hudyo. Amen. "Saying unto Abraham, and thy seed, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed." So, yung kindreds of the earth, tumutukoy sa mga hintil, pero po yung seed, yung pong children of the prophets, no, wala pong tinutukoy dyan, kundi ang mga Hudyo. Ulitin ko, hindi po pareho ang children of the kingdom sa children of God. Tingnan niyo po ito. Kausap na naman ni Jesus Christ ang mga Pariseo. Kausap na naman ni Jesus Christ ang mga Hudyo. Dito sa John chapter 8 verse 37, the Bible says, "I know that ye are Abraham's seed." Oh. Si Kristo mismo naniniwala na itong mga Hudyo noong panahon na nakausap niya, na laging sumasalangsang sa kanya, ay mga Abraham seed. Talaga hong may dugong Hudyo. Pero sabi ni Kristo, "But ye seek to kill me, because my word hath no place in you." Sino po itong Abraham seed? Ito po yung children of the kingdom. Itong children of the kingdom na ito, o children of Israel na ito, bagamat sila nandoon sa lahi ni Abraham, hindi sila mananampalataya. Why? Because, sabi niya, "My word has no place in you." So, itong children na ito, itong children of the kingdom na ito ay hindi ligtas. At sila po ang mga itatapon sa outer darkness. At impyerno po yun. Ano pa ang sabi ng verse 44? "Ye are of your father the devil." O, hindi ligtas. Kaya ho, yung mga nagtuturo ng outer darkness na yun ay para sa mga makakaranas po daw ang mga ligtas. Mali po iyon. Ha? Ye are, listen, walang pupunta sa outer darkness na ligtas. Mamaya ho, papakita natin. Verse 44, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do.
He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. Unsaved ito. Because there is no truth in him. Okay? When he speaketh a lie, yung devil ang timutukoy at siyang ama, mga kapatid ng mga unbeliever, when he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So, ang sinasabihan dito, mga children of the kingdom. Sino sila? Again, mga Hudyo. Acts chapter 13 verse 46, when Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you, and judge yourselves, look at this, unworthy of everlasting life, lo, return to the Gentiles. So, ang liwanag, ang kausap niya ay mga Hudyo. Okay? Unworthy of eternal life sila, at sila naman po ay worthy of eternal fire, which is, nandun po ang outer darkness. Hihiramin ko po sa pagpapaliwanag na ito po ay illustrated by Brother Josiah Manzano, ating pong isang kapatid sa Panginoon. Siya po ang gumawa nito, mga kapatid, at hihiramin po natin upang maipaliwanag sa inyo ng lubos ang bagay po na ito. Gift versus reward. Okay? So, unsaved man, kapag namatay ang isang taong hindi paligtas, matik po yun, automatic po yan sa eternal damnation. Okay? Impyerno po sila. Okay? So, tingnan po mabuti. Pero, merong tinatawag na gift of salvation point. Okay? Ito yung panahon. Tayo ligtas na. Ito yung panahon na nakilala po natin na tayo makasalanan at nakilala po natin si Kristo na siyang humalili sa atin bilang makasalanan. Okay? At kinilala natin, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya ng walang kalakip na gawa. Hindi po tayo umaasa na sa ating gaway maliligtas tayo. So, ibig sabihin, ito yung spiritual birth ng isang tao. Itong kulay pula na yan. Then, meron tinatawag na carnal man at meron tinatawag na spiritual man. Ito po ay sa pagpapaliwanag ng ating Apostol Pablo. Okay? At sino po yung carnal? Tandaan po natin, ang carnal man saka spiritual man, pareho po silang sealed unto the day of redemption. Basta naligtas ka, selyado ka ng banal na spirito hanggang sa rapture. Yang day of redemption po yan ay redemption of our body sa rapture. So, sino yung carnal man? Mind the things of the flesh. So, ito yung sinasabi nung may katuruan na ito sa outer darkness na pupunta po doon sa outer darkness. Okay? Pero tignan po natin mabuti, sino yung spiritual man? Mind the things of the Spirit. Nag-matured po siya. Nag-mature siya, mga kapatid. Now, ayon sa Bible, binasa natin kanina, ang carnal man ay gumagawa ng kanyang bahay o ng kanyang serbisyo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga nasusunog na bagay. Kahoy, dayami at pinaggapasan, mga kapatid. At ito namang spiritual man ay nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng di nasusunog ng mga materyales. Ito po yung ginto, pilak, mga kapatid, mamamahaling bato, at saka po yung pilak. Okay? So, pag tayo'y namatay, ano mangyayari? Ayan po yung upuan. Sa judgment seat of Christ, ito po ang nakaumang, ito po ang mangyayari. Meron pong apoy na nagsisimbolo ng pagsala, mga kapatid, ng pagkilatis sa ating mga gawa dito sa lupa habang tayo po ay nabubuhay. Okay? At pag dumaan po sa apoy, sa hukuman, okay? Sa hukuman ni Kristo, pag dumaan sa apoy, ang mga gawang ito ng carnal man, sunog, mga kapatid. Lugi. Lost. Okay? Pero hindi siya, ang nasunog po ay yung kanyang gawa.
hindi siya mismo. So, hindi totoo na magsasuffer sa outer darkness. Mga kapatid, ang isang tunay na ligtas. No. Ang suffering niya ay pagkalugi. Okay? Hinayang na hinayang siya. Hindi siya, mga kapatid, na hindi niya naibigay yung best niya sa Panginoon. Yan po ang mararamdaman ng isang tunay na mananampalatayang naligtas sa panahon po ng biyaya. Pero itong isang spiritual man, mga kapatid, na naglingkod talaga, walang pakunwari, dadaan sa apoy at ano mangyayari? Yun. Bibigyan ng corona, mga kapatid. Bibigyan ng reward. At itong crown na ito ay itatapon din naman, ikakast saan? Sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, nais ko po mga kapatid na maintindihan nyo na tayong mga ligtas sa dispensation of grace ay hindi po makakaranas ng suffering doon po sa hell o sa outer darkness. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid, and I hope na ito po ay nagbigay sa inyo ng malaking kapakinabangan.